Ito yung sunod. Nako, mga kababayan. Alaka. Ano yung sunod, mga kababayan? Speaking, speaking of flood control or baha. Nako, mga kababayan, nako. Ako, minsan, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, parang totoo nga yung mga kasabihan eh. Bakit? Mga kababayan, ang sunod nating pag-uusapan ay patungkol kay Escudero. Kasi ganito po ang nangyari, mga kababayan. Ang petisyon laban kay Chis Escudero sa pagtanggap niya ng donasyon kay tawag dito, sino yung nagbigay nun? Yung donasyon niya na kontraktor ng Bicol ay binasura po ng Supreme Court. So, ang mga DDS galit na galit. Pakinggan natin na, mga kababayan. Ito. Wait lang mga kababayan. Galit na galit ang mga DDS, mga kababayan. Dahil, bakit daw ang petisyon kay Chis Escudero sa pagtanggap ng donasyon mula kay... Sino yung nag-donate sa kanya? Nakalimutan ko yung pangalan eh. Ay bakit daw si Chis hindi kinulong at binasura? Samantalang si Marcoleta daw ay kinasuhan ng plunder. Ito, mga kababayan, na-dismiss. Pakinggan natin na, mga kababayan, kasi meron po yung body tomorrow morning. We're starting... Sa ibang balita naman, ibinasura ng Korte Suprema ang petition for review sa donasyon sa kampanya ni Senador Francis Escudero noong 2022 elections. Disyembre 2025 nang inihay ng high school teacher na si Barry Tayam ang petisyon para rebyuhin ang pag-absuelto ng Commission on Elections kay Escudero sa sinasabing irregularidad kaugnay ng 30 milyong pisong campaign donation mula sa kontraktor ng gobyerno. Sa desisyon, sinabi ng kataas-taasang hukuman na ibinasura ang petisyon dahil mali ang remedyong ginamit ng guro. Una nang inamin ni Escudero na tinanggap niya ang donasyon pero itinangging tinulungan ng kontraktor ng mga kopo ng mga flood control project. So ngayon, mga kababayan, ang mga DDS galit na galit. Sir Bien, hello po. Mukha na daw hinlalaki si Banatbay. Galit na galit mga DDS kay Chis Escudero ngayon. Bakit daw si Marcoleta ay kinasuhan ng plunder at kinulong na tumanggap lang din naman ng donasyon? Bakit si Chis Escudero hindi daw ikinulong at hindi kinasuhan ng plunder? Tumakbo din naman. Si Lubiano, ayan, Mamuel Magasilio, siya si Lubiano. Si Francis Lubiano. So ngayon, mga kababayan, gusto ko lang pong i-explain sa inyo ang kaibahan ni Marcoleta at ni Chis Escudero. Ganito po kasi yan. Yun kasing kay Marcoleta, inamin niya na tumanggap siya, pero hindi niya isinulat sa sose. Kay Chis Escudero kasi, inamin niya, pero nilagay niya sa sose. Yun ang kaibahan. Pareho silang umamin, pero kay Chis sinulat, kay Marcoleta hindi. Kaya mga DDS, wag na nating pagurin yung sarili natin. Alam naman nating bobo kayo. 'Di ba? Hindi na natin pwedeng pahabaan yung explanation. Galit na galit sila kung bakit daw si Chis Escudero inabsuelto at dinismiss ng Supreme Court ang petisyon laban sa pagtanggap ng donasyon. Bakit daw si Marcoleta kinasuhan at kinulong, umamin din naman. Umamin nga. Ang tanong, sinabi ba niya? Sinulat ba niya? Di ba hindi? Si Chis Escudero, tumanggi ba? Umamin, hindi tumanggi. At sinulat pa. Ang tanong, asan yung mali kay Chis? Kay Chis kasi, diniklara, sinulat, inamin. Kay Marcoleta, diniklara, umamin, hindi sinulat. 'Di ba? Yun ang mali. Mahirap bang intindihin yan? Mga DDS, mahirap bang intindihin? Ulitin ko pa. Kay Chis Escudero, inamin ni Chis na tumanggap siya ng 30 million mula kay Lawrence Lubiano, hindi Francis Lawrence Lubiano, at inilagay niya sa sose na yung 30 million na yon ay donasyon ni Lawrence Lubiano. Ang kaibahan naman kay Marcoleta,
inamin niya na meron siyang tinanggap, sinulat niya na may natanggap, pero hindi niya nilagay kung sino ang nagbigay. Tsaka na lang niya inamin nung nabuko na. Paano kung hindi nabuko yun? So, lihim-lihim na lang. So, yun ang kaibahan. Inamin, sinulat, hindi nilagay ang pangalan nung nagbigay. Kay Cheese Escudero, inamin, sinulat, nilagay ang pangalan nung nagbigay. Mahirap bang intindihin yan, mga kulto? Mahirap bang intindihin yan, mga DDS, o makipag-away pa kayo sa akin? Makipaglaban, makipagtalo pa kayo? Makikipagtalo pa ba? Ulitin ko Ayan Cheese Escudero. Sa ibang balita naman, ibinasura ng Korte Suprema ang petition for review sa donasyon sa kampanya ni Senador Francis Escudero noong 2022 elections. Disyembre 2025 nang inihay ng high school teacher na si Barry Tayam ang petisyon para rebyuhin ang pag-absuelto ng Commission on Elections kay Escudero sa sinasabing irregularidad kaugnay ng 30 milyong pisong campaign donation mula sa kontraktor ng gobyerno. Sa desisyon, sinabi ng kataas-taasang hukuman na ibinasura ang petisyon dahil mali ang remedyong ginamit ng guro. Una nang inamin ni Escudero. So, dinismiss ng Supreme Court kasi mali ang pag-complain. Dapat ang nilagay niya doon, ako po ay nagpipetisyon laban kay Cheese Escudero dahil meron po sa ating saligang batas, ang tawag po dyan ay conflict of interest. Bakit nga po ba siya natawag na conflict of interest? Dahil po, si Lubiano ay kontraktor ng gobyerno. So, bawal pong tumanggap ang isang government official mula sa kontraktor dahil conflict of interest yun. Pangalawa, ano bang ibig sabihin ng conflict of interest? Ang conflict of interest po, yan po yung tumanggap ka ng pera na mahuhulog yun padulas Halimbawa, mag-a-apply ka sa barko, sasakay ka, seaman ka. Di ba para mauna ka sa listahan, may padulas ka? Ganun po yun. Ang tawag doon, conflict of interest. Ngayon, sa government, iba naman. Conflict of interest ang tawag sa kanya at magkakaroon siya ng kaso na plunder kung ang donation ni Cheese ay umabot ng 50 million. Ang tanong, ano po ba ang nakalagay sa saligang batas? Conflict of interest together with a 50 million amount. Ilang milyon po ang inabot kay Cheese Escudero? 30. So, ano po ba ang pasok sa plunder? 50. So, hindi po siya pasok sa plunder. Wala po siyang maikasong plunder. Conflict of interest. Ang tawag doon, under the table o lagay o padulas. Pero, makasuhan ba si Cheese ng plunder? Hindi po. Kasi ang nakalagay po sa saligang batas, 50 million pataas. 50 million pataas. Makasuhan ka na ng plunder. Kay Marcoleta, ilang milyon po? 75. Pasok po. Hanggang dito. Hanggang dito. DDS. Kaya kung ikumpara ninyo ang kaso ni Marcoleta at ni Cheese, kung bakit si Cheese hindi nakasuhan, si Marcoleta nakasuhan, ang nasa saligang batas, 50 million plunder pag tinawag nating conflict of interest. So, paano natin matawag na plunder kung ang kay Cheese is 30 million lang? Wala pong ganon. Hindi siya pasok sa plunder. Kulang, dagdagan nyo 20. Kay Marcoleta, sobra hanggang dito, hanggang baba Hanggang baba. 75 Diba? Ito i-search natin, baka sakali, magsabi ang mga DDS, nag-imbento ka na naman, hindi ka naman abogado, i-search natin. Ito So, pasok sa plunder ang 50 million. Ayan conflict. Ayan of interest. Ayan, basahin natin sa Google. Nakasaad. Ayan ayon sa batas. Ayan basahin natin mga kababayan. Ito na naman tayo, magiging ano na naman tayo dito, magiging abogado na naman tayo. Sige, basahin natin tignan natin. Ayan. Ito, urong natin konti, basahin natin.
Ayan. Ayon sa batas, ang 50 million na conflict of interest ay maaaring pumasok sa kasong plunder. Act number 7080. Ito ay resulta ng paulit-ulit o serye ng mga kriminal na gawain tulad ng panunuhol, pagtanggap ng kickback o hindi may paliwanag na yaman na nakuha dahil sa posisyon ng isang opisyalis ng gobyerno. So, ang kabuuang halaga ng nakulimbat o natanggap ng illegal na yaman ay dapat umabot o lagpas sa 50 million. So, ano mga DDS? So, ang tanong ngayon, pasok ba sa plunder ang 30 million ni Cheese? Hindi po. 50 po kasi nakalagay eh. Ano mga DDS? Kakalabanin nyo pa rin ba ako? Ano? 50 million po ang pasok. Kay Marcoleta, lagpas pa. Lagpas pa si 25 yun eh. Ngayon si Chess Escudero, bakit hindi nakasuman? Hindi man umabot, 30 lang eh. Mamalot, hello po. Ano? Ano mga DDS? Pagpilitan nyo pa rin ikulong si Chess dahil sa 30 million? 50 million nga ni. Republic Act, 50 million nga ni. Ano mga DDS, makikipaglaban pa kayo? Republic Act number 87080. Buti nga hindi na 8080 eh. Ayon sa anti-plunder law, ang mga pangunahing kondisyon para maituring na plunder ang ganitong halaga ay ang mga sumusunod. Ang kabuhang halaga na kulimbat o natanggap ng illegal na yaman o dapat umabot o lumagpas sa 50 million. Kay Chess Escudero natanggap, hindi man umabot 50-30 lang. Di wala. Wala. Kay Marcoleta kaya, forever yang, hello po sa iyo ma'am. Ma'am Eli de Los Santos, hello po. Kay Marcoleta kaya, 75 million po yun eh. Ma'am Eli de Los Santos, hello po. 75 po yun, lagpas baba. Ayan. Ang nasabing yaman, regalo o komisyon ay tinanggap ng opisyal dahil sa kanyang panunungkulan sa gobyerno. Kriminal na gawa, ito ay naipon at sa pamamagitan ng serye o kombinasyon ng mga illegal na gawain tulad ng pagtanggap ng regalo kapalit ng pabor o hindi pagdeklara ng SALN. Statement of Asset, Liabilities and Network. Ayan na, pasok si Marcoleta. Hindi naman niya diniklara sa SALN niya. Bakit? Sinulat ba ni Marcoleta doon ang 112 million? Wala. Ang sinulat niya, yung 52 million lang. Yung 112 million na ginamit niya sa campaign donation niya, hindi niya sinulat sa SALN. At higit sa lahat, sinulat niya sa SOSE, pero wala namang pangalan ng donate. Kaya pasok si Marcoleta. Di ba? Ganun yun. Di ba? Mixed opinion, listen, learn. Don't be boosted. Alam nyo na, mga DDS, makipagtalo pa ba kayo? Mga kulto, kada bagbaha daw, lagi daw nilang naaalala si Marcoleta, putang ina. Noon pa may baha si Marcoleta, ngayon nyo lang naalala, putang inang yan. Sweetheart Chang ang kay Reflex TV. Ayan, ano mga DDS, kaya pa? Ano, sagot. Pagpilitan yung ikulong si Cheese. Pagpilitan yung kasuhan ng plunder, ang nasa saligang batas, sa Republic Act 7080, dapat nga 8080 yan eh. Kapag ang natanggap na regalo ay hindi umabot ng 50 million, hindi pasok sa plunder. Putang ina. Ulitin ko, magkano ba ang kay Marcoleta? 75 hanggang baba, 7. 7.5 milyones. Sa numero 7.5 hanggang baba, pasok sa plunder. Kana man dayon. Mga DDS, aral-aral muna ha. Search muna. Si Ruben Padilla nga eh. Nag-research sa Google para di mapahiya kasi hindi niya gets. Kaya kayong mga DDS, Google din pag may time. Kaya nga si Marcoleta, Lucky 7, pumasok sa lata. Di ba, Sir Henry? Yan ang isiping mabuti, mga DDS. Huwag padalos-dalos. Sa litrang 75 milyones,
Bingo! Kulong. Yeah. UP graduate daw si Robin. Wala man kung pakialam kahit UP graduate yan, ma'am. Ang mahalaga sa akin ay yung makaintindi. Pero ako nga, hindi nga ako graduate college. Nakakaintindi naman ako ng English kahit papano. Yeah. Ayan na nga. Sabi ni Rogelio Moroso, Kent, akala ko si Marcoleta ay abogado. Hindi ba niya alam ang batas? Iwan ko lang. Iwan ko lang mga kababayan. Akala daw nila si Marcoleta ay abogado. Iwan ko. Sabi nga ni Antonio Carpio, mababang IQ daw mababang uri. Kumbaga ano yan kumbaga sa cellphone yan, Recon. Kumbaga sa cellphone yan, repossess. Ano ba yun? Repossess ba yun? Refurbish pala, repossess. Motor. Ayun, may nag-comment. Si Robin daw ay graduate sa UP. Sabi ni Misuki. Ano ba yon? University of Prison. Ay, nako. Mga kababayan, Diyos mio Marimar. Akala ko ba si Marcoleta ay abogado? Ewan ko, ba't hindi niya alam yan? Ay, nako mga kababayan, mahirap makipagtalo sa mga DDS. Bakit daw hindi si Chis Escudero kinasuhan ng plunder at kinulong? Bakit daw si Marcoleta tumanggap daw naman at umamin? Bakit kinulong pa? Tanga-tanga lang, ulitin ko ha. Ang pasok sa kasong plunder ay 50 million pataas. Tinanggap, inirigalo, inabot, under the table, padulas, or kickback. Kay Chis kasi 30 lang. Kay Marcoleta kasi 75. At kay Chis inamin, kay Marcoleta inamin, kay Chis sinulat, kay Marcoleta sinulat, pero hindi nilagay ang pangalan. Kay Chis nilagay Lawrence Lubiano. Kay Marcoleta kasi wala. Nga. Ayun, kulong. So yun lamang po mga kababayan, yung ating reactiones, sa mga oras na ito.